Welcome to Kadimoto Podcast, kung saan ang usapan ay tungkol sa buhay at pananampalataya. This is your host, Brother Jacob. At ako naman si Brother RJ, na tiyak na makaka-relate sa ating usapan ang ating mga kapwa Kadimoto. At ngayon, ako naman po si Brother Monsi. At syempre, dito sa Kadimoto Podcast, ito ang aming pagmimisyon. At welcome sa Kadimoto Podcast! Episode 4! At ito ang Kadimoto Podcast! So yun, episode 4 na mga Kadimoto. Apalain mo yun? Makapit na ng episode 4. So, parang na Yes! At syempre, ang ating mga behind the camera. Behind the camera, maraming salamat po. sa inyo. Thank you po sa inyo. Sa Soho, Miss Gina, maraming salamat. Thank you. At syempre, doon sa pinaka-pogi nating editor dyan. There's you, Jen. There's you, Jen. Siyempre, hindi mawawala si Sir Francis. Yes, Francis. So, yan si Sir Francis, yan ang pinakakilala kong aktor. Ang gagaling Sana. Magaling daw, Martin, hindi ka nga nanood. Hindi, alam ko yung umaking yan. Dahil kasama yan sa ano, sa Sinapulo, Sa Don sa Bosco. Don Sa Don Bosco. Galing San yan nun. Madrid. Ang galing yan. Ang galing. Wala Wala ka. Hindi, bawi ako Sir Francis. Hindi. Medyo, Mga brother, kamusta na tayo ngayon? Ay, ito. Masaya. Siyempre, panibagong another day, another episode, another mission, di ba? So, kailangan meron tayo ano, di ba? What's up guys? Welcome back. Parang gano'n, no? Another day, another episode, another mission. Kamusta ang ano niya, ang May? Kasi ano na tayo, June na. May, Kamusta naman ang May niyo, nagdaang ng buwan? May, siyempre, dito sa simbahan, marami tayong mga kaganapan Oo, na sunod-sunod. ginawa, di ba? Ito. Una, siyempre, of course, no? Yung Mayflower. Sa Mayflower. Mayflower, ito yung activity na kung saan, Hindi, ang Mayflower natin, brother, yun yung Pag-aalay. Pag-aalay ng bulaklak. Sa Siyempre, mahal na mahal Belen. ina. Ang kasama natin dito, ang katuwang natin dito, yung mga paslig, mga bata dito around Quiapo Church. Akala Yung ko mga around kaway. the world. sila yung, Pwede naman. Oo, sila yung nagbibigay ng bulaklak. Pero sila sa nag-offer. no? Tapos at the same time, magkakaroon sila ng may maliit na salo-salo. Okay. Just Magkakain information, sila. no? Pero yun, bago mangyari yun, bibigyan sila ng katikisim o ng formation ng ating formation office. Sila Sir JP, yung Yung last natin na guest. Okay, naka-guess natin. So after the Mayflower, yung nagdaan nating Santa Cruzan. Kung saan konsorte si Monsi? Nakita? Damay sibilyan. Kung saan? Escort ka ba? Sino ba yung na-escort mo doon? Hawak lang ako ng arak ko. Okay. Escort ko. At syempre, of course, nagkaroon din tayo dyan ng, regularly naman, na monthly formation Formation. sa ating mga EOS. Ito na yung ano ito yung Ang balakang. information na pangkalahatan. Kalahatan. Pangkalahatan na Kasi siya. Brother, medyo kakaiba yung naging formation ngayon. Kasi dati kasi ginagawa natin sa formation, per organization. per organization, Yes. first may schedule talaga. Pero this time, ang ginawa ngayon ng simbahan, ano tayo, yung pangkalahatan, Lahat. sama-sama tayo. Yun yung ginawa sa ating Sa loob ng simbahan ng Quiapo. simbahan. And of course, syempre, yung ating monthly parish-wide Recollection. recollection na kung saan ay nagbigay nito is si Reverend Father Howard Howard John J. Tarayo. Tarayo. Thank you po, Father. Salamat po sa Ito pagbibigay kayo po pala ng sa information. Pats dyan. Ito dyan din. Actually, ito. Hindi, ano, Katukayo ko to eh. RJ din to eh. Oo, tapos magkasintidan pa kami. So yun, anyway, mga brother, for this episode, medyo medyo magiging kakaiba tayo. Yan. Kaya nga tayo nakaganito ngayon? Ito Kasi, yung- bakit magiging kakaiba? Lalabas tayo ngayon sa usual setup natin na nasa studio tayo. Tara, tayo na kayo dyan. Hindi pupunta. At syempre, bago tayo mag-diretso, puputulin muna natin yan. Syempre, unang-una, unahan ko na kayo. Shoutout po sa mga viewers natin dyan, especially kila Ma'am Ina at Sir Von ng 10th Avenue. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Kila Brother Nathaniel Casipit,
Kimpoy Carabeo ng Caloocan pa rin. Yan yung mga yung mga patuloy na, uy brother, artista ka na pala. Siyempre siya shoutout natin yan. Ikaw kuya. Siyempre. Ay brother, baka may shoutout po kayo. Shoutout dyan sa mga kasama ko, sa mga kasama kong NPGN, EOS NPGN na nagsiserve din kasama natin dito sa loob ng simbahan. So syempre yung aking pong mga kapamilya dyan, nabati ko yung mga at saka asawa ko. Ayan. Mabuhay kayo at patuloy nyo kaming panoorin kahit huwag kayo magsasawa. Siyempre, di naman ako papahin na kayo lang. Siyempre, ako naman shout out of course din sa aking family. Yes. Siyempre, sa aking may bahay, sa aking mga anak, and then sa aking mga kapatid lingkod, mga brothers and sisters ko sa EOS del Nazareno Anpon. Shout out po sa inyo dyan. At siyempre, shout out din sa ating mga kasama naglilingkod mula sa EOS del Nazareno Central, MBBN, at Bukluran. Yes. At sa Basilica, nakakalimutan niyo naman si... Hindi, ito na nga. Siyempre, hindi ako papatalo. Shoutout po sa inyo sa mga kapatid naming EOS, especially ako sa EOS del Nazareno Basilica. Siyempre, yan. Kayo lang. Siyempre, binabati ko rin po ang aking pamilya. Lalo na ang aking mga anak. Diyan lang kayo, dito lang ang tatay. At dahil dyan, mga brother, sabi ko nga kanina, magiging kakaiba yung episode natin ngayon. Kasi lalabas tayo, lalabas tayo sa usual setup natin na nasa studio tayo. Ang ibig kong sabihin, recently kasi mga brother, may nangyaring pagkakataon. Ano yung pagkakataon na yun? Na yung HDN Affairs Office, bumisita sila sa Iligan City. Iligan, brother, isipin nyo, all the way to Mindanao. From Manila to Mindanao. Pero lang, yung uniform ito, so itong mga kadiboto, itong nakikita nyo sa namin uniform, ito yung naging uniform ng alagad. 2026. Nazareno 2026. Going back mga brother, ano yung nangyari? Bakit sila bumisita doon sa Iligan City? Ang purpose kasi ng pagbisita nila doon is para ma-meet nila yung mga deboto rin ng Pong Nazareno. So at dahil dyan mga brother, sabi nga natin, ang episode na to ay magiging kakaiba. Bakit siya magiging kakaiba? Kasi lalabas tayo sa usual setup na nangyayari, katulad nito nasa studio tayo. At lalabas tayo literal ng simbahan para sa episode. At hindi lang to labas simbahan. Literal, kasi bakit? Recently mga brother, no, ang HDN Affairs Ministry nagkaroon ng chance, pagkakataon na bumisita saan? Sa Iligan City. Ba't dito ako sabi? Hindi ko alam. Dito ako sabi? Sa Iligan City. Sa Iligan So anong City. ginawa nila doon mga brother? Una-una syempre, para ma-meet yung mga kapwa natin deboto na nandoon sa Iligan City at para magkaroon sila ng chance na makarinig din ng mga kwento o experiences ng mga taga roon. Kayo din yung mga balangays na natin sa Iligan At City. syempre, makapaghatid ng mga informasyon ng pagdidibusyon ang ating team sa lugar ng Iligan. Yung talagang masasabi natin na, experience, no? Experience sila sa lugar ng Iligan. At mamaya lahat yan ay makasasaksiyan ng mga kapwa natin dito. Dahil tayo nagkaroon ng special episode ng podcast sa Iligan. Iligan. At sabi nga ni Brother Monsi, hindi tayo kasama. Meaning, ibig sabihin, meron tayong special field host. Siyempre, Yung mga field host tayo na natin. nakasama natin doon para magawa ng podcast din. So itong podcast na to, yung makakasama nila of course, si Brother Otep. Isa sa kakapitagan from HDN Andyan Affairs. din ang dalawa nating headlays na si Brother Richard at saka si Brother Val, sila Press Richard. Pero sa episode ito, ang magiging host ito ay si Brother Otep at si Press Richard. So yun, mga brother, ibahagi na natin sa ating mga kadeboto yung nangyaring podcast episode sa lugar natin. At kakaiba nga ang ating episode today. At ito ay tatawagan nating Kadiboto on the Road! Let's go!
adlaw po sa inyong lahat mga kadeboto dyan po sa Quiapo Church at sa panig ng mundo. Ako po si Brother Otep at kasama ko po si Brother. At ako naman po si Brother Richard Ios del Nazareno, MBBN, at kasama po namin sina... May adlaw sa tanan. Ako po si Sis Jean ng St. Michael's Cathedral, Iligan City. Ngayong hapon, ako dahil si Shirin Sharif Pulaos, ang chairman sa Nazareno, Servant of Jesus Nazarene Cathedral. Yan. Kung mapapansin po na yung brother, iba yung language, may language Barriere. tayo ginamit, di ba? Maayong adlaw. Kasi andito tayo ngayon, ang Quiapo team, nasa Iligan City lang naman kami, Mindanao. Yes po sir, part na po to ng Mindanao. Well, actually, ilang minutes na lang is Marawi City na po eh. Nandito po kami para po sa misyon na ipalaganap ang debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno, Brother Otep. Bumisita tayo dito sa Iligan kahapon, May 4 until 7. Kasama namin dito, syempre ang aming kura-paroko ng Quiapo Church, si Father Jade Likwanan, at yung mga idalawa sa head days ng HDN Affairs, o Yes, US po. del Nazareno Affairs Office, kasama natin at ang team ng Quiapo Church para po bisitahin ang ating mga deboto dito sa Iligan. Opo, brother. Opo, isa pong espesyal na pagkakataon kung saan na ibabahagi natin ang debosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno sa ating mga kapatid dito. Mga kapatid, baka maaari niyo pong maikwento sa amin ni Brother Otep yung tungkol po sa pagdedebosyon po ninyo sa mahal na pong Jesus Nazareno. Sister, kayo po magsimula. Kung paano ako nagsimulang maging deboto. Naging member ako ng Servants of Jesus Nazarene mga 2022. Kasi yun yung bumalik ako dito, taga-Iligan ako. Tapos pagka-graduate ko kasi, nawala yung papa ko before college days. Tapos naging breadwinner ako. So I need to umalis ng Iligan kasi may pinapaaral ako mga kapatid ko sa college. So, ayun, punta ko ng Maynila, naging 2 years ako doon, nagtrabaho, tapos punta dito sa Iligan, konti lang talaga yung stay ko dito. Tapos mostly kasi yung trabaho ko ay outside Iligan, nasa Lanao. Pero that year, hindi ka pa deboto nun. Hindi po. Nung nag-Manila ka, narinig mo yung Quiapo Church? Nakapagsimba ka doon? Once lang. Once Kasi lang. natatakot kasi ako doon Oo. kasi ang daming tao. Tapos Daming sabi tao. kasi ng tita ko doon na hindi ako pwedeng magkala. Ako lang mag-isa. Kasi baka mawala ka. Oo, tapos lalo na doon sa Quiapo kasi ang daming tao. Dahil malalaman din daw nila kasi taga-probinsyana ako. Pero paano ka naging deboto? Pagbalik mo ng Iligan, ano nangyari? Paano Yung naging mama ko deboto? kasi is naging deboto since 2017. Ang tagal na din pala. Oo, dito siya. Yung pagbalik ko dito, pandemic, 2021, yun kasi, may reason kasi yung pag-uwi ko dito. I am married kasi, tapos yung husband ko is si Man. Yun. So may conflict sa relationship namin. Parang long distance relationship. ganun. Tapos sa in-laws, ganun. So, yung time na yun, nag-miscarriage kasi ako doon sa Osamis. Doon kasi ako nag-work. Oh. Tapos, na-depress ako noon. Yun yung... So, depression. Oo. Ako lang kasi mag-isa doon. Kasi siya nasa barko. So, anong turning point na after all nung experience mo na mag-devotion ka kay Nazareno? Pag-uwi ko dito, ayun, parang ang ng family namin, ang gulo. So parang umuwi ka para sana maayos, hopefully. Hindi, kasi matagal akong wala sa kanila pa. Nung pag-uwi ko dito, kasi na-depress ako doon, kasi nag-miscarriage ako, nag-depress ako doon. Tapos umuwi ako ng Iligan, pinauwi ako ng husband ko para maging okay ako dito kasi doon ako lang mag-isa. So pag-uwi ko dito, kasi ang tagal na kasing hindi ko nakasama yung mga kapatid ko. So puro lang ako padala sa kanila ng pera, gano'n. So pag-uwi ko, parang nagulat ako na ganito na pala sila. Parang ang gulo ng family namin yun. So yung mama ko lagi lang nagsisimba. Ako hindi, wala.
Hindi talaga ako nagsisimba dati kasi puro lang ako trabaho, gano'n. Oo. Hanap buhay. Yun, nung na-depress ako ulit dito, parang tuloy-tuloy, ang dami kong problema, mostly sa family at saka sa relationship ko, sa husband ko. So, yung- in-laws, gano'n. So, mama ko, invite niya ako na mag-join. Para may may libangan kasi nasa lang kasi ako palagi nasa kwarto. bahay lang. So, Ayaw ko lumabas. Na-introduce sa'yo si Nazareno, yung devotion. Kamusta yung nangyari? Ano nangyari So, after? after nung mga problem na pinagdaanan mo, Pag nagsisimba ako, parang naiyak ako. okay lang. Sabi kasi nila pag sabi nila pag join ko dito, marami ka daw mararanasan na mga struggles or mga ganun. Parang na-feel ko talaga yun. Parang bigla, lalong bumigat yung kung pag-join ko dito. Pero sabi ng iba naming mga ka-members na manalig lang kay Nazareno. Tama. Yun. So, lagi kong talagang pinag-pray yun, yung marriage ko. Hanggang sa nakuhaan ko na yung peace of mind ko. So eventually, naging maayos din po lahat. Dahil sa mahal na pong Jesus Nazareno. Oo, no? tapos Ang galing. dahil din sa mga kasamahan ko dito na nag-advise sa akin, lalo na yung mama ko kasi siya talaga yung manalig talaga. Siya talaga ang nag-ano sa akin na manalig ka talaga sa Panginoon. Siya lang talaga ang makapagbigay sa'yo ng peace of mind, makalutas ng mga problema ko. Si paano nakatulong yung nanay niya, no? Yes Sige, po. huwag natin siya talaga. mamaya si Ma'am Gian. Pakinggan naman natin si Brother Sherif. Si Sir Sherin, no? Nakakausap ko na siya before, bago kami pumunta yun sa Iligan. Siya yung nakakausap ko na parang head siya ng isang organization ng Nazareno. Pero paano nagsimula yung devotion mo kay Nazareno, brother? Ganito yun, brother. Ang pong Jesus Nazareno, narinig ko na yun dati. So yung binata pa ako. Then, yun ang sinabi ko na, ina-announce na may imahe na parating dito sa Iligan. Ano kayo? Curious lang po ako. Anong taon yan? 2011. So tagal na din po pala, brother, ano? Except na tayo na mga Katoliko, so nagpunta ako doon sa Pantalan. Papunta doon, nakakating na sa dito sa Iligan. So mag-devotion ka kaya ako nito. So wala pa yung nag-record sa akin na mag-apel ako ng grupo. So pagka 2012 at 2011 ito kay Sindoman yun. Pagka 2012, nagbuo ng grupo. Na. So yung 9 size doon, nag-record sa. Then yun, ang kapatay, magulang ng anak ko, classmate niya, sir, apil na kasi ng organization siya kay nag-position na yun sa January 9. Nakita niya ako ba? Wala pa ako nito wala pa ako nag-devotion sa kanya. Then, yun, nagsali ako po. Wala pa ako kalam-alam tong pinasukan ko. Basta nagpasok lang ako. Kung anong devotion sa mahal na pong Nazareno. Kung nakakinig na ako ng Yes Nazareno. Yun. Then, pagka fast forward 2014, yun, nangyapon ko, aktibo lang ko kung anong mga activity dito sa simbahan. Nagka-deep din ang aking yung paniniwala. Tayo lang nakakamdaman kasi voluntaryo lang ba ito, brother? Yes. Ang binigay niya sa akin, nasa mga anak nakita ko kay hindi sila binigyan ng struggle ba like sa kanilang study, sa financial po, no? So parang naging magaan, no? Naging magaan yung bindaan ng buhay nung nag-devotion kay Nazareno. Then hindi ko na-compare din. Tapos nag-election kami na ako ang Ikaw yung parang ikaw yung wala akong ka-idea na na-nominate parang gano'n. Wala akong ka-idea na mag-chairman ko. Malaki itong organization na sila naman mismo ang nag-toss up sa akin, brother. Yung misis ko, ang misis ko hindi siya gusto against na mag-chairman ako. So, sinubukan ko lang. Sa ngayon, ilang taon na po kayo nag-chairman? 6 years. So narinig natin yung mga kwento nila, no? So ito na nga,
dumating ang Quiapo Church dito sa Iligan. Iligan. No? Grabe yung pag-welcome sa Yes atin. po. Nakakatuwa. Pumunta tayo dito, Kuya Richard, Opo. para bisitahin natin yung ating mga devotees dito po sa Iligan. Kasi meron tayong digunate na image dito. Way back 2011. Binabanggit ni Brother Shirin na Shirin. 2011 yun eh. At tandaan ko. At pangalawa ito sa unang binigyan ng Quiapo Church. Itong Iligan City. Iligan City. Tapos dumating kami kasi may panibagong image na binigay, which is, kasi meron sila ditong itatayong shrine, Kuya Richard. Opo. No? Isang malaking shrine ng Nazareno na itatayo sa dito po sa Iligan Ling, no? Pero ito ay sisimulan pa lamang at isa itong initiative ng Quiapo Church na siyempre magbisita at may turo din yung tamang Opo. devosyon kay Nazareno. Actually, Brother Otep, yung pagdating natin dito kahapon, goosebump eh. May pabulaklak pa po sila, brother and Nakakatawa, sister. no? Eh. So malaman, kamusta kayo, ano kayang pakiramdam nila? Ako, Bol, anong pakiramdam mo kay Richard that time? Well, sa akin po, first time ko po na-experience yun eh. Yung mabigyan ako ng bulaklak. Ever since bata, never kong na-experience yun eh. Kaya parang may certain hiyat, parang ganun, Brother Otep, na pagpasok ng church. Church pa sa ginawa Opo, tinanggal. Parang ako, sabi ko, parang, ano ba to, feeling ko, mayor na ako ha. Dati, head day lang, ngayon, mayor na. Well, dito ko lang po naramdaman yun at maraming salamat po sa inyo. Hindi ko rin naman po ini-expect na ganito ka-warm yung welcome ninyo dahil kasi, aside sa Lanao del Norte, which is, alam ko, is mas maraming Muslim compared to Catholic. Pero nung dumating kami rito, grabe, ang daming Katoliko. Ako naman parang ako nung nasa kotse pa kami, sa sasakyan. Pababa, wala Father. First time ko ma-experience na walang imahe kasi eh. Apo, tama. Natao lang. Pero yung pag-welcome sa amin ng mga taga-Iligan, especially sa St. Michael. St. Michael. Grabe, parang nahihiya ako na suotin yung yung ribbon. Pero wala. Tapos, pagpasok natin sa hall, hindi yung pangalan namin, no? Parang normally pari lang pong inalagay dun eh. Pero nakita ko yung pangalan ko. Ako rin eh. Pangalan ko yung Richard. Opo, Brother May Otep. pangalan mo dun. Actually, Brother Otep, nung sabi ko, ang gandang experience na ito. Parang napaka-warm ng welcome namin. Talagang never namin na-experience yun. Kasi gaya nga sinabi ni Brother Otep na usually, pagka ganyan ng salubong, may kasama kaming Nazareno. Pag kami lang talaga, kasi marami na rin kami pinagdala, nagsama ni Brother Otep, naggaling na kami ng Batanes. Dinala na namin yung Nazareno, dinalaw na rin po namin din yung mga balangay po natin. Sa iba yung pag-welcome. Yes po, iba. Pero gusto ko malaman, ano kayang pakiramdaman nila? Ano naman yung pakiramdam nila na from Quiapo Church, biglang Bumisita dito. Bumisita. Opo. Ano yung brother pakiramdam mo that time? Sa amin po, brother, siyempre masaya kay first time ko na nagbisita ang Quiapo. Oo, na wala kami kay idea. Ano kaya mangyayari nun? Yun ba, yung experience, kaya, brother? anong pakiramdam mo nun? Yung ayun na yung van, dumating na. Anong pakiramdam? Ito na yun. Masaya. Excited na ma-meet kayong lahat kasi nag-travel talaga kayo from Luzon to Mindanao, Mindanao. di ba? At yung delay pa yung flight natin. From 6 a.m. ang call time namin, napunta po kami ng 10 a.m. Parang umalis po kami ng airport is 11. Noon na po, ayun, sa sobrang excitement namin, maaga pa lang, nag-prepare na po kami. Na-move yung aming flight. Pero anyways, nakarating naman kami at very Safe. thankful. Yun din, kamusta po yung mga members naman natin? Nung nalaman nilang tumidarating from Dati from Quiapo. Quiapo. Kuya, Siri. Yun din, excited din sila. Anong ilang gagawin na experience sa inyo, na ano ba to, mga sa ilang curiosity, lalo na yung mga youth, yung mga youth na kailangan namin i-guide, so ngayon, mintas, bata pa sila, nakita nila na action ang Quiapo. Hindi lang kami nag-iisa dito na nag-devotion, anong tawag yun, umbrella. Umbrellas. So, ibig sabihin, aside po din sa inyo, is may mga parang chapter pa na yung kasi ang tawag sa amin sa Manila eh. Basta mayroong isang grupo, may mga naka-umbrella pa yan eh. May mga balangays Mga balangays pa din po sila. Buti kayo rito, solid, ang ganda, sobrang solid po. Dito sa cathedral. Si sister po, Sister Gian. Excited kami, masaya. Tapos may lay kaming 5. Kasi 5 daw kayo. So naghanap kami ng lay na para sa inyo. Tapos
sabi namin kung sinong magsasabit. Sabi ko, mga youth na lang ang magsasabit sa inyo. Tapos, nagulat ako nung tinawag ko sila, nagtawag ako ng 5. Tapos, ikaw ang magsabit kay Father, mga pangalan nyo. Tapos, hindi sila ayaw namin, parang, hindi sila nahiya. Willing talaga sila, Parang nalito pa nga sila. Sino si Father sa kanila? Hindi, actually, Brother Otep, yung narinig ko, lahat sila father. Kaya kinorek ni Brother Otep na si Father Jade lang po. Parang pag Priest na nagtanong kasama sa atin namin. that time, parang asa si Father? Ito po si Father Jade. Kasi parang lahat tayo mukha ng mga pare. Ako po narinig ko po talaga, father, si Brother Otep. Father. Anyways. Parang, isa yun sa mga kaya parang nakakahiya na parang sobrang Sobra. ano naman yung pag-welcome nyo sa akin, may pabalaklak pa si Mayor. Pero yun, tapos napansin ko din. So syempre, gusto nating tulungan ang diocese ng Iligan. Pagdating namin sa labas, may napansin ako mga kotse. Opo. Tapos may ribbon. No? Yung mga ribbon yung kotse. So meron pala yatang fundraising ngayon na ginagawa ang Diocese of Iligan. Kasi nga, meron tayong project, mga kadiboto, na magtatayo ng isang malaking shrine. It's Jesus Nazareno Shrine of Diocese of Iligan. Merong mabait nag-donate ng lupa. 6 hectares. 6 hectares. At nasa taas ng bundok. Pero, napaka-supportive po ng kanilang bishop, which is si Bishop Joey Rapadas, na talagang full support siya dito na maipatayo ang shrine. At yung mga deboto kasi tumataas, no? Baka gusto natin imbitahan ang ating mga kadiboto. Brother, meron din po akong nakita rin na parang statue which is 70-footer. Tama po yun ba? nga. 70-footer Yes, po, no? Ang laki nun. Ang sabi sa amin, 57 foot na imahe ng Nazareno itatayo dito sa Iligan. Sobrang laki. Which is very exciting kasi baka ito yung isa sa pinakamalaking Nazareno image, Brother Richard. Then yun po, Diba? based po sa mga nakikita ko talaga online or sa mga siya na po talaga yung pinakamalaking image po ng Nazareno na naririnig ko. Nakita ko kanina mismo yung pinakaulo tsaka yung kamay. Ongoing na. Opo, sobrang laki. Sobrang laki. So, baka may nating imbitahan, Kuya, ate, invite po natin yung ating mga kadiboto. Baka may mga gustong tumulong sa yan, pagpapatayo sure. ng ating shrine. May nating imbitahan. Sa mga may magandang loob dyan na gustong tumulong sa amin sa aming shrine, kontakin lang ninyo si Monsignor Abet, ang aming Vicar General, Reverend Father Monsignor Abet Tilaca. Yan. Ma'am, baka meron kayong invite. Mga deboto natin na gustong maging deboto din dito sa St. Michael. Sa mga gusto pong maging deboto po, lalong-lalo na sa Iligan City, welcome po kayo dito sa amin. Kasi mas masaya po na marami tayong maglilingkod kay Poong Jesus Nazareno. At lalo-lalo na din sa mga youth para hindi sila maligaw. Kasi ngayon, ang na kasi ng mundo. Yes, exactly. Kaya, yun, nagikayat kami talaga na ang mga youth ay mabigyan ng pansin at makasama namin dito sa maglingkod dito sa Cathedral sa Nazareno, Servants of Jesus Nazarene ng Cathedral. Amen. So, muli-muli po, kung kayo po ay medyo nakakalugod sa buhay at nais niyo pong tumulong sa pagpapatayo po ng shrine ng Jesus Nazareno dito sa Iligan, pwede niyo pong kontakin mismo ang katedral ng diocese para po makapagbigay ng tulong. No? Diyan po ilalagay namin yung link Sa para ilalim, mapuntahan niyo po paano tayo pwedeng makatulong bilang isang deboto ng Jesus Nazareno. Amen. Amen. Ayun na nga. No? So, muli maraming salamat po sa ating mga kadiboto na patuloy na susuporta sa ating podcast, Kadiboto Podcast. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Suportahan nyo lang po kami lagi sa aming mga gawain, araw-araw. At patuloy nyo po kaming ipagdasal upang maging malakas at maligaya araw-araw. Siyempre, maraming salamat po sa ating guest today. Yes po. Ma'am, maraming salamat po. And sir, brother sir, maraming salamat po sa inyo.
Muli, maraming salamat po mga Kadiboto sa patuloy na pagsuporta sa ating Kadiboto Podcast. Mula po dito sa Iligan City, ako po si Brother Otep. At ako naman po si Brother Richard at kasama po ulit namin sina... Sis Jean. And Brother Shrin. Ayun, muli maraming salamat po mga Kadiboto. Kita-kita po tayo muli sa ating next episode. At mula po dito sa Iligan, back to studio sa ating pong Quiapo Church. Viva Jesus Nazareno! Viva! So yun mga Kadiboto, ating na-witness yung isinagawang podcast sa lugar ng Iligan. Siyempre, dahil dyan, mga Kadiboto, may invite tayo ngayong hapon para makasama natin to share kung ano yung mga personal experiences niya at yung mga nasaksiyan niya mismo sa nangyaring pagdalo. Biglaan to. Biglaan. Yung ating Ang bisita. push ba? Tayo na ang push. So huwag natin patagalin mga Kadiboto. Please welcome Reverend Father Ramon J. Licuanan. Siyempre, yan ang ating rektor at kura paroko ng simbahan ng Quiapo. Welcome po, Brad. Papadala ako. Bilang nagkasushoot pa na kayo rito. Eh, maestro po kayo ha. Nako ha. Welcome po sa ating... Congratulations sa inyo, Jacob ha. RJ and Monsi and RJ, yes. Ay, bago ang lahat, meron pasalubong sa inyo. Chedings, hot and spicy. From Iligan, of course. At meron pa tayo para sa iyo ha. Chedings, sugar coated peanuts. Ayan ha. Eh, Monsi at saka kay Jacob, siyempre hindi kita malilimutan. Kasi sinapupunan ka pala ng nanay mo. Kilala na kita. Nakahugit ang inyong mga pangalan sa akin. Ayan. Chedings Toasted Peanuts. Thank you po. Ayan. Tala, mag-enjoy kayo ha. Mag-enjoy kayong hawakan niya kasi sasolin niyo mamaya. Chedings, baka naman. Siyempre, mga bro pads, bati muna tayo sa ating mga Kadiboto na nakatutok sa ating pod. Okay, nako, good morning, good afternoon, good evening. At saan man kayo naroon. Pagbati sa inyo, magandang araw. At saka siguro sa Iligan na maayong... Basta maayos sa inyo. Hindi ko na umaga, tanghali o gabi. No? Pero magandang pagbati sa inyo sa Diocese of Iligan. Ayun, pads. Kwento nyo naman po kami ang inyong naging experience doon sa Iligan. Hindi ako handa. Meron ako dito 3 pages. Well, una sa lahat, ang ganda nung aming biyahe, no? Kasi Iligan is part of Mindanao. So, nakakatuwa. And siyempre, ang ating HDN bossing dito, yan, si Paring Otep, si Francis, si Pres Val, at saka si Henry Richard. Ayan, ako, kaming 5 Voltes. Bye! Hindi ko alam pa ng mga batang Kadiboto natin yung Voltes 5, pero 5 kaming nagbiyahe na sakay na aeroplano. And we were so welcome, of course, the one who invited us also, si Atty. Bong Konsehal yun, at saka kanyang may bahay na si Madam Imelda. Ayan, so, maganda yung biyahe. Ang ganda pa nang pumunta ng Iligan, no? First time ko po kasi talaga nag-enjoy kami sa biyahe from the plane. Masaya yung aming biyahe. Tapos yung 1 hour na land travel, sinundo kami. Nag-enjoy kami talaga. Napakaganda ng Iligan. Bali, Father, ilang days po kayo doon? Mga 1 year kami. Ako overnight lang po talaga ako kasi kailangan ko na bumalik dito sa Quiapo. But sila, nagtagal sila ng ilang araw din, ilang gabi. I think 3 nights, 4 days yan. Until they were able na makilala pa ng mas malapitan yung mga Kadiboto natin kasi sobrang daming
devoto sa iligan. Nagulat din kami kasi you can imagine kung gaano kalaki ang debosyon ng Pongeng Nazareno sa iligan. Mismo ang obispo ang humarap sa amin, ang nag-welcome sa amin. So, pagbati po, maraming salamat kay Bishop Joey Rapadas sa pag-welcome po sa amin. Very supportive siya. Kaya no wonder, noong pinagsama-sama sa isang kwarto, pakadami nila. Tapos mga officers, to think officers pa lang yun, ha? Puno-puno yung isang malaking kwarto. Talagang nag-roll call sila. Hindi ko na alam yung lugar eh. Ang daming lugar eh. May chairman, may maraming position. And napakasaya nung pagsasamang yan. Sama-sama na yun. So talagang maraming deboto na sumalubong sa ating team dun sa lugar ng Iligan. Yeah. Actually, napanood ko nga rin sa video, yung mainit na pagtanggap talaga sa kanila, talagang grabe yung pagsuot, no? Sabi nga ni Pres Richard, first time nga daw niya, maabutan na o babigyan ng bulaklak, no? Sinasabi. Ganon. Ano, brother, but so tama po, no? Yun din yung time na na-meet nila yung mga deboto doon at nagbigay din ng information, tama po, brother? Yes, opo. At ang pinaka-head ng mga deboto doon, maniniwala kayo, ay babae. Sa buong, at least sa shrine, sa cathedral, no? Siya yung sa cathedral, si Ma'am Joy. Sobrang devoted. And sabi nga, when nakilala pa ng gusto nila yun, nila Francis and Jared, talagang lalim ng kanya pananampalataya. So, pagbati po kay Madam Joy dyan sa Iligan. Kasama pa yung mga ibang opisyales, na mga servant leaders na mga devoto dyan sa Diocese of Iligan. So, Kuya, Brother RG, no? Imagine from Luzon to ongoing Mindanao, ganun kalawak yung debosyon sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Father, bigyan niyo po kami ng konting details ng yung reason kung bakit po talaga tayo nagpupunta sa mga ganitong lugar, especially yung ganun po kalayo. Ano po ba yung mga main reason po kung bakit po kayo nagpunta ng Iligan City? So, yun, tama. Maganda yung tanong mo. Kasi bahagi po ito ng isang pangarap natin. No? Ang pangarap po natin dito sa Quiapo, nasa sentro tayo ng debosyon sa ating mahal na Pongeng Jesus Nazareno, ay bawat diocese sa buong Pilipinas, no? Ay magkaroon po ng official replica ng mahal na Poong Jesus Nazareno. At doon po sa kanilang lugar, mula Apari hanggang Tawi-Tawi, Hulo, meron na talagang official replica. Hindi yung basta paggawa lang, ika nga, no? Ito ay regalo ng ating simbahan ng Quiapo doon sa mga diocese para yung pong mga kadeboto natin at magiging kadeboto pa ay mayroong ika nga imahe ng mahal na Poong Jesus Nazareno na hindi kasi lahat kayang magpunta ng Maynila, no? For practical reasons. Yun po para lumaganap talaga po at maraming makaranas po noong pag-aaruga, yung kapangyarihan at pagmamahal ng ating Poong Jesus Nazareno. Kaya napakalaking bagay talaga yung mga ganitong klaseng pagmimisyon bilang tayong lingkod ng ating simbahan, no? Tayo yung nagiging disipulo at nagiging misyonero. Kaya napaka-importante na magkaroon ng mga bawat lugar na dahil alam naman natin hindi lahat nakakapunta dito sa ating simbahan, ano yung mga tulad niya sa Iligan, sa mga probinsya, no? At least, no, meron tayong official na imahe ng ating mahal na Jesus Nazareno. Ano, brother, just to add lang nung sa kaalaman, no, ang Diocese of Iligan, siya yung pangalawang diocese na nabigyan ng Quiapo Church noong 2011. So, more than 30 images na yung na-donate ng Quiapo Church all throughout the Philippines and syempre sa ibang bansa din. Lately, mga brother, kung napanood ninyo yun, nag-donate ng Quiapo Church sa Los Angeles, tama, brother? Yes. Sa LA at sa Guam. So, ganun kalawak. Recent lang yan. Ganun kalawak ang ating pagmimisyon at pagdedebosyon sa ating mahal na Jesus Nazareno. At meron din yata plano na magtayo ng shrine Doon sa Iligan. na sobrang ang dami. Pads, can you tell us more pa? Oo, actually medyo malayo-layo ng konti mula sa cathedral yan. Ano?
Yun ang dahilan kasi kung bakit nagkaroon pa tayo ng isa pang imahe. Kasi yung nauna ay inailagay dun sa taas ng bundok. So, Barangay Tipano yung tawag natin doon. At medyo lubak-lubak pa, pataas. Pero ganda. Kasi puro green talaga. May konting bangin. And then, sobrang ganda ng lugar. Kaya hindi ko maiwasang ma-imagine siguro few years from now, magiging ano na yun konkreto na paakyat. And then you have a beautiful big 6 hectares. 6 Napakalaki po. Kitang-kita siya from everywhere, from every direction. Yun nga, yung donor nga doon, hinihingan ko isang hektarya. No? Kasi 6 na hektarya naman, napakalaki naman doon. Ano? Sabi ko, baka pwedeng isa lang sa Quiapo. Kasi wala po kami parking doon. Pero sobrang, ang ganda ng experience. Actually, napakaganda ng experience. Yung pag-akit pa lamang, it's like para bang yung ma-akit ka doon sa sa Mount Horeb dun sa Transfiguration. At mataas siya. Kaya may mga 4-wheel drive pa yata yung aming sinakyan kasi nga medyo malupa, medyo rough road talaga yung terrain niya. Pero may enjoy mo kasi. Parang, nung nandun kami sa sakyan, we're part of the history. Halimbawa, siguro we're part of the history na ito na yung simula ng magiging parang malaking debosyon at lugar para sa mga deboto na dumating. Tsaka dun, brother, dun sa napanood natin na video, mayroong plan na itatayo na shrine. Yung 59 feet ba to, Father, na... Parang 57 feet yata. feet na image ng sarili. Imagine, parang lang, Father, nung sa Brazilian ba yun? Parang gano'n ang mangyayari. Sa Rio de Janeiro. Cristo Redentor. So isang rin po, Father, magiging tulong din na tourism sa kanila, magiging malaking tulong. So parang ang siguro nga, wag lang magstay sa gano'n na dadayuhin lang siya dahil lang dun sa image na yun, magiging landmark lang. Siya syempre, maganda rin purpose syempre, pumunta tayo para magdasal, magsimba. Yun yung talagang napaka-importante rin, yung palawakin natin yung ating pagdito. That will be, siguro yun ang magiging pinakamalaki na so far. Pag nailagay yun, na imahe ng mahal na pong Isus sa sarili, 57 feet. Tapos sa taas pa ng bundok. Yun ang mga magiging pinakamalaki na imahe ng ating mahal na pong Isus sa sarili. Father, di mo siya papasanin. Ganun kalaki. Alaki kasi picture lang naman na nakita namin. Pero na-imagine lang namin kasi sa laki ng bundok. Ganda yung plan. In terms of tourism, sana nga, hindi lang magiging... tourism will be a start. It will start beginning. Pero yung tourism na yun, curiosity, itsura, sana ito ay humantong sa pagkilala, di ba? At paglalim nung pananampalataya sa mahal na pong Isus sa sarili. Na hindi naman ako nangangamba. Kasi yung namit ko yung mga kadeboto ron, parang kayo, sobra yung passion nila sa mahal na pong Isus sa sarili. To think, doon po yata sila natulog eh. The night before, dahil nga may misa ng umaga, alas 9 yata yung misa namin doon, ang aga-aga, nasa bundok ka, ang aking pagkakaalam po, doon na natulog. Yung minute namin sa katedral, na napakadami, umakyat sila, I think that afternoon, at doon natulog sa bundok. Para doon na sila, at abangan na lang kami. Although may chapel na po. Meron ng mga light material na gawa na chapel. Meron na doon sila. Ang ganda. Nag-vigil na po sila. Parang gano'n, nag-vigil na nga sila. Wow, galing. Kaya nung dumating kami, everything was prepared. Kaya yun, talagang grabe. Talagang pagsalubong, mula sa pagsalubong, sa pagdedebosyon ng ating mga brothers and sisters dyan sa Iligan. So Pads, baka meron kayong gustong anyayahan, mga nais tumulong sa pagpapatayo doon sa shrine sa Iligan. Especially nasa Mindanao region yan, sila yung... Although sa CDO, talagang matindi na ng devotion yan, sa Cagayan de Oro, Pero mas kailangan siguro ng shrine na iyon kasi palagay ko, it was all part of God's plan. Kasi nung dinala din yung unang imahe ng Nazareno, wala yung idea na shrine sa taas ng bundok. Hindi.
one thing led to another, may nangyari. Napunta ngayon yung imahe dun sa tuktok ng bundok. So, ang akin siguro, malaking proyekto to. Nakikita ko lang kasi maraming tatabasin siguro doon para pumatag din kasi kailangan ko papatagin iyon. Parking lot, definitely kailangan. At siyempre, yung malaking struktura ng simbahan kasama yung 57 na feet na mga imahe. Malaki na kailanganin doon. Pero di ako nakakaba dahil sa naramdaman namin yung devotion nila at I'm sure maraming tutulong doon. Ang mahalaga doon sa bandang huli, yung mga taga-Iligan at yung mga kapit probinsya doon ay lalong mapalapit sa Poong Jesus Nazareno. Maranasan nila yung nararanasan natin na himala sa ating mga buhay at tayo ay puno-puno ng pasasalamat sa ating Poong Jesus Nazareno. Kaya yan. So, Father, Bruno, sigurado tayo magkakaroon din ng mga fundraising projects yan para makatulong dun sa Para makapunta- makingkong sila ng pondo pagpapatayo ng shrine. So, Father, aside po dun sa mga fundraising na dapat nilang supportan, sino po ba yung pwedeng lapitan pa para makatulong din dun sa pagbibigyan ng financial? Para doon sa mga gustong mag-donate. Yes, yes. Opo, well, una, alam naman ang Diocese of Iligan ito. So, alam ng buong diocese. Sa cathedral, you can go to the cathedral. May opisina doon. Ang pangalan ng cathedral nila St. Michael the Archangel Cathedral Parish, of course. At nandun si Bishop, the local ordinary ng Iligan, si Bishop Joey Rapadas, the third. At makikita niyo po doon yung mga tao, no? Starting from the parish office, the cathedral office, pwede pong dumiretso po doon if you want tumulong po sa kanila. At para doon naman sa mga ating mga kadiboto na mga nais magpahatid ng tulong, no, sa pagpapatayo ng shrine na to sa Iligan, no, ilalagay natin dito sa flash nating screen. Mandalite yan eh. Yung mga detalye kung saan sila Pwedeng mag-donate para makatulong sa pagpapatayo ng shrine ng Poong Jesus Nazareno sa may Iligan. Sana sa susunod, pag nandun na, tayo na naman. Baka makapunta tayo in God's will. Sabi nga ni Vance, in God's will. Sana no? Maganda kasi, una maganda na yung kalsada. Mas maganda pa ang kalsada no kaysa dito eh. Ang lapad, tapos walang traffic. Tapos, ang kilala rin naman ng Iligan, if you want to bring your family, sa mga falls nila, di ba? May mga Nakita ko nga yung Christine, Parang, baka naman. talagang Ako, hindi ako nakasama doon. Maka-experience man. Maka-visa ko bigla. Grabe. Tsaka yung kwento, no, yung gaano kainit ang pagtanggap ng ating mga kadiboto. So, ibig sabihin, no, ganun sila talaga kalalim yung pagdidebosyon na sana i-spread natin hindi lang dito sa Metro Manila, sa Luzon, Visayas, Mindanao, even abroad. No, talagang ito yung ating mission eh, no, yung pagpapalaganap ng debosyon sa ating mahal na Jesus. Sabi nga natin, di ba, lagi natin itong ginagawa, especially pag may mga dalaw na Nazareno. Ito rin yung isa sa pamamaraan natin, sabi nga ni Father, hindi lahat kasi nakapunta eh. So, ang misyon ng simbahan ng Quiapo, ilapit ang Nazareno sa tao. At dahil doon, so pasalamatan natin. Walang hanggang pasasalamat po sa lahat po ng mga kapwa natin deboto. Diyan po sa Iligan, sa Mindanao. Sa patuloy po ninyo na pagdidebosyon at pamamanata sa Poong Nazareno. At syempre, sa mainit na pagtanggap po sa amin na mga taga-Quiapo. At soon, hintayin niyo po kami dyan. Tara po tayo! Oo, tayo lang din. Pupunta tayo dyan. Pinipilit talaga. Mag-rides na tayo. Pupunta tayo. At syempre, Father, message po sa mga ating mga nakasama sa Iligan City at sa ating mga kapwa deboto para sa pagbibigay ng tulong at syempre yung tunay na pagdidibusyon sa ating Poong Jesus Nazareno. Yeah, para sa mga taga-Iligan, ang mga kadeboto natin. Ang mensahe siguro ng Panginoon doon dahil nakalagay doon sa tuktok ng bundok natin na in a city, no? Guys, sa Quiapo, maybe the Lord may sinasabi na yung pagkilala natin,
at pagsasabuhay ng mensahe ng Pong Jesus sa Nazareno ay mas maitaas natin yung level at saka yung kalidad. No? Yun siguro po ang isang makikita ko doon. No? Isang message, kaya nilagay dyan. Napakataas sa bundok na yan. Meron pa 57 feet na is huwag tayong just masettle dun sa kung ano yung alam natin ngayon sa devotion. Lalo nating itaas yung antas at kalidad ng pagkakaunawa natin sa ating pagiging misyonero o alagad o disipulo ng ating Panginoon sa sarili. Ayun. So, Brother Jacob, bigay ka nga, kung may mabibigay ka ng isang salita, itong episode, sa episode na to, ano madi-describe itong ginawang mission sa Iligan? Siguro pagmamahal lang. Sa isang word na pagmamahal. Kasi although katulad natin dito sa Quiapo, given na yun na pag tayo deboto ng Pong Nazareno, yung love, yung pagmamahal natin, yung commitment natin sa Pong Nazareno, binibigay natin ng buo. Sila rin ganun, yung sa mga taga-Iligan, kahit gaano mang kalayo sila dito sa puso ng Maynila, which is the Quiapo Church, na-execute pa rin nila yung devotion nila ng maganda. Na ipakapakita nila yung pagmamahal nila sa Pong Nazareno sa paraan na ganun nga yung pagtatayo ng shrine, pagtutulungan para mas mapalaganan nila yung true devotion. So ganun siya. Brother Mons. Ako yung pagmimisyon, syempre. Dahil tulad nung mga na-interview ng ating mga team ng Quiapo sa Iligan City, parehas kasi sila, hindi sila galing sa magdidibusyon talaga eh. Hindi sila yung tulad natin na ako, salin galing sa father ko na maging deboto. Sila kasi out of nowhere din eh. Kumbaga inaral Mm-hmm. nila. Na meron nga, 'di ba, yung isa na galing na siya rito sa Manila, tapos bumalik din siya ng Iligan. Tapos hanggang sa doon niya nakilala yung Nazareno. So, yun yung pinaka magandang word na ano ko doon sa pagpunta nila Father sa Iligan, yung mission. Yung mission. Lahat tayo, meron tayong mission. Yun lang ang maaano natin na kailangan mo lang makita para mas magawa mo ito ng tama. Siguro sa akin, yung pananampalataya. So, grabe. Yung talagang yung pinakita nilang yung debosyon, yung pananampalataya, sana maramdaman natin lahat yung kung ano man yung nararamdaman ngayon ng mga taga-Iligan na pananampalataya pagdidibosyon sa ating mahal na Jesus Nazareno. Tsaka, grabe. Yung experience. Nakaka-overwhelmed kasi. Nakaka-overwhelmed. Nakakatuwa. Isipin mo, gano'n man kalayo, malayo man sila dito sa atin sa Manila, pero ramdam mo talaga yung Pagmamahal nila sa pagmamahal nila Nazareno. sa Nazareno. Tsaka mas mararamdaman kasi natin yan pag tayo na yung nagpunta. Pag tayo na Pabalik tayo doon, kasama natin ulit si Father. Pag tayo na yung nagpunta tatlo ron, doon tayo nag-podcast, Hindi tayo tatlo, tayo apat. ay, tayo apat. Hindi, ibig ko sabihin, kasama na tayo. Sinisegue talaga Ayan, sumaw. mga brother naman. It's a blessing. It's a blessing. Ayun, Shalai. paki-note na po siya. Sa blessing daw Blessing na po. Shalai. Kasama kami, maglalakad lang So yan, at dahil dyan mga brother, unang-una, pasalamat tayo ulit kay Yeah, Father yeah. Jim. Father Jim, Thank you po. kahit mixing time, Salamat at marami pa tayong gusto itanong sa kanya. Susunod ng mga episode, Makakasama. Magkakaroon tayo ng isang episode. Ang guest natin, of course, si Father G. Yes. Ano yan? Mga 4 hours lang yun. Ano kasi lang to tayo kasi na-ambush lang. Patikim lang to, patikim lang. Dadaan lang ako. Ano lang eh. Punta ako nun eh. Ay, si Father! Nahugot pa. Nahugot. Meron dito. Sabi ko. So mga kadiboto, kung nag-enjoy po kayo at muling sa susunod at gusto nyo po ulit kami makasama, i-follow nyo lang po kami sa Facebook. Facebook account po ng Quiapo Church, sa YouTube, Instagram syempre. At ano na yan, pinaprocess naman na yung natin, Spotify natin. Wow. Kasi ibang level na tayo, brother. Eh, Hindi na tayo pang Facebook lang. Siyempre, yun naman ang ating misyon. Na mas lalong maipalaganap yung ating ginagawang pagdedebosyon at pagmimisyon sa ating mga Saka mas lalo pang makatulong pag-evangelize na nga. At mga kadiboto, i-share ito ang podcast ng Quiapo Church. Siyempre, sabi nga ni Brother Jacob,
marami po kayong matututunan, hindi lang po about sa pagdidibusyon, pananampalataya, gayon din po, makakapagbigay po kami ng mga info sa mga nagaganap dito sa simbahan ng Yes, Diyos. mga ibang kaganapan dito, at yung ating mga Updates pa rin. updates, mga dalawang Nazareno na ginagawa sa iba't ibang lugar. Kaya, Ngayong June, kapistahan ng ating simbahan ng San Juan At Bautista. marami tayong activities ng Fiesta Week natin. Sunod-sunod. last week lang nung Sagana, konsorte yata. Hindi nga ako tinanggap. Buhat nga lang Ako lang kami. Ako, nasa kitchen lang ako. So mga Kadiboto, this has been Kadiboto Podcast. Kung saan ang kwentuhan ay tungkol sa buhay at pananampalataya. At syempre, at podcast na to is check na makaka-relate ang ating mga kadiboto. Muli, maraming salamat po sa inyong pagtutok, pagsuporta at pag-share dito sa amin sa Kadiboto Podcast. Muli, Father, maraming salamat po sa inyong pong pagbisita. At nawa, tayo po ay ingatan, patnubayan at gabayan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Viva po Jesus Nazareno! Viva! Thank you po, Balik mo na yung mali.